Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Capricorn, surprises. So, meron mga surprises kayo na makukuha sa ngayon. No? You'll be able to encounter surprises ngayon sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Depende sa inyong sitwasyon. These are the things, no? Or pangyayari sa buhay na hindi ninyo to inaasahan. But, it is going to unfold sa ngayon, Capricorn. Path, this could be a new path na magbubukas para sa inyo. At maaaring hindi ninyo sukat akalain na may mga ganitong daan na magbubukas para sa inyo. Mga ganitong pagkakataon, mga ganitong opportunity na magbubukas sa inyo. But, you know, surprise nga, hindi ba? May surprise ang Divine Universe sa inyo. Kaya, maaaring ito ang bubulaga sa inyo. Ito yung haharapin ninyo na bagong daan, na bagong pagkakataon sa buhay. We have time. Ayan, time is ticking. Kaya pagdating ng opportunity na to, might as well i-grab na ninyo yan. Ano? Pagdating ng opportunity na to, might as well buksan ninyo ang sarili ninyo, ang isip at ang puso at ang tenga ninyo sa mga ganitong pagkakataon dahil, 'di ba? Yung mga opportunity yan, may kasabihan nga na opportunity knocks but once, hindi ba? Kaya pagdating ng ganitong oportunidad, may bagong daan na nagbubukas para sa inyo. Take advantage of that, no? I-consider nyo agad, tignan ninyo agad because you never know. Diba? Yan na pala ang hinihintay ninyo. Maaring yan na yung pinapangarap ninyong opportunity, hindi ba? So, we have transformed. There is going to be some kind of transformation dito sa buhay ninyo na parating. Maari talaga na yung bagong path na to, ito yung daan patungo doon sa pagbabago or ito yung magiging pagbabago sa inyong sitwasyon. Maaari din na yung pagbabagong ito is pagbabago ng inyong pinagdadaanan sa ngayon, no? Maaaring may mga problematic situations kayo na pinagdadaanan sa ngayon and that could be something na babaguhin ninyo. Maaaring you are finding solutions to your problems na. Maaaring you're finding the way out sa inyong mga challenging situations na ngayon. So, maaaring ganon ang ganap dito, no? You are going to rise above your situation sa ngayon and you are going to evolve into the best version of yourself. Maaaring sa succeed ninyo sa laban sa kung ano man ang hamon ng buhay ninyo sa ngayon, doon kayo matututo talaga. Doon kayo magkakaroon ng learnings, ng realizations na iba na pala, no? Iba na pala kayo ngayon. Meron pala kayong ganito, meron pala kayong kakayanan na lumaban sa hamon ng buhay. At maaring dito ninyo madiscover ang iba't iba ninyong katangian na talagang meron pala kayong strength, meron pala kayong resiliency, meron pala kayong tibay ng loob, no? At nakayanan ninyo ang kung ano man ang mga problema ninyo. Patience, wait for the fruit to ripen. Ayan, huwag kayong mawalan ng pag-asa, no? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Instead, subukan lang ninyo na magpasensya pa, no? Patiently waiting, dito magiging ganap ninyo, Capricorn. Kung ano man yung hinihintay ninyo, kung ano man yung minamanifest siguro ninyo, kung ano yung ine-expect ninyo, maaring yan ay still in the works. Kaya, iniimbitahan kayo dito na maging pasensyoso at pasensyosa pa kayo, no? Wait patiently because alam naman natin na lahat naman na nangyayari sa buhay natin ay according to the divine order and timing, hindi ba? Kaya maaari ngayon, kung ano man yung ine-expect ninyo, kung ano man yung gusto ninyo mangyari, maybe it's still in the works, kaya wag kayong mawala ng pag-asa, no? Wait patiently
At pasasaan ba at mangyayari yan, dadating at dadating yan in God's perfect timing. We have joy, and make time for the little things today. Yan, so appreciate ninyo kahit ang mga maliliit na bagay, mga maliliit na pangyayari sa buhay ninyo. Embrace it, no? Embrace it. Dahil kadalasan naman, kahit may mga maliliit na bagay lang naghahatid yan sa atin ng iba yung saya, hindi ba? Kung na-appreciate natin kung ano yung mga nag-unfold sa buhay natin. Okay, let's focus on the present time. Let's focus on the present moment at i-savor natin, i-enjoy natin, i-embrace natin kung ano man yung mga current na nangyayari sa buhay natin dito, no? Malaki man na bagay, maliit man na bagay, regardless of how big it is, kailangan lang natin yan na i-appreciate, i-savor natin, i-enjoy natin. So that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. O na mensahe ni Virgo ay retreat. Ayan. So, maaring ang iba sa inyo dito needs to embark on a retreat. No, Virgo? Maaring ang iba sa inyo sobrang occupied, preoccupied, busy, lagi marami kayong ginagawa. Maybe you have too much on your plate. Kaya ang ganap ninyo dito, wala kayong panahon na para sa sarili ninyo siguro, Virgo. Kaya iniimbitahan kayo dito na mag-retreat kayo so that you can also tune in to your higher consciousness, tune into your intuition, marinig naman ninyo ang inyong sarili, yung ganun ba, makapag-focus din kayo sa ngayon sa inyong soul. You can tap into your soul kasi maaring sa kabisihan ninyo, lagi maaring nare-realize nyo na din na hindi nyo nakilala ang inyong sarili. No? 'Di ba? Parang may detachment na ang inyong sarili sa inyo kasi sa sobrang busy kayo lagi, sa sobrang focus kayo sa outside world ninyo, sobrang focus kayo sa inyong mga ginagawa, no? Trabaho, obligasyon, responsibilidad, maaring ganon. So, you're being advised here to embark on a retreat nang sa gayon get in touch kayo with yourself. Okay? What else? We have let go. May mga bagay kayo, sitwasyon, or even tao sa buhay ninyo na kailangan na ninyong i-let go. Maaring you are so distracted na rin siguro, or maaring may imbalance ng nararanasan kayo. Dahil punong-puno na kayo, Virgo, maaring ang dami na ninyong negative energy sa inyong katawan, sa inyong paligid. Kaya kailangan nyo na mag-let go ng something or someone sa buhay ninyo so that you can make room for the newness. You can make room for positivity, no? For positive energies naman ang dumating, pumasok sa buhay ninyo. So it's about time na mag-let go na kayo ng kung ano man ang hindi na nagsiserve ng inyong highest good. Maaring may mga bagahe din kayo sa dibdib ninyo, sa isip ninyo from the past. It's about time na din na i-let go nyo na yan. Alisin nyo na yan sa sarili ninyo, no? So, what else? We have change. Ayan, so, pagbabago. Maaring maraming pagbabago dito ang maaring maganap sa buhay ninyo or kailangang gawin, no? Dito at this point, Virgo. This is what you need siguro para yung baguhin na ninyo ang inyong sitwasyon, baguhin ninyo ang inyong routine, baguhin ninyo siguro ngayon ang approach ninyo sa buhay, perspective. Maaring ganun ang requirement ng sitwasyon ninyo sa ngayon so that you'd be able to get back to balance. Kung baga, may balik ninyo ang sarili ninyo sa balance, sa equilibrium, So you may need to let go of some things. You may need to let go of some beliefs siguro ninyo na nagpe-prevent din sa inyo from being happy or nagpe-prevent sa inyo from being free
kumbaga, to be yourself. Maaring ganun din ang ganap. So, there could be a massive change dito sa buhay ninyo that is coming in at maaring ikaw ang mag-i-initiate ng mga pagbabagong ito. No? Kayo yung mag-figure out kung what are the things that you need to change sa buhay ninyo and take action on that. So, let's see what else for Virgo. Present, and so don't focus anymore, Virgo, on what is done, what is in the past, because that is already gone, no? Focus tayo ngayon sa kung ano ang nasa presenteng pangyayari, ano nasa present moment ninyo. And even yung future, wag muna tayong mag-focus sa future. Wag muna tayong mag-isip about sa kung ano ang parating, because parang waste of time lang yan, hindi ba, Virgo? Because we never know what is coming up sa buhay natin, di ba? In the future, we don't even know exactly kung anong mag-unfold sa buhay natin mamaya or bukas, hindi ba? Kaya ang invitation sa inyo dito, just embrace the present moment. Kung anong nag-unfold sa buhay ninyo sa ngayon, i-savor natin, i-enjoy natin. Dito tayo mag-focus because the present time is the most powerful time. 'Di ba? Kasi dito sa ngayon, meron tayong magagawa. Makikita natin kung anong gagawin natin, kung ano yung epekto ng mga gagawin natin. We can change things sa ngayon. We can do adjustments. Meron tayong makikitang pagbabago sa kung ano man ang gusto nating baguhin sa ngayon. But in the present, but in the future, we don't know, diba? Kung anong magagawa natin dyan. We don't even know kung ano na yung mangyayari mamaya or bukas. And even the past that is done, we can't do anything about it anymore. Kaya dito na tayo sa present moment mag-focus. Grow, maaaring ang iba sa inyo dito, this is the time for you to grow, to evolve, to expand, di ba? Virgo, kaya kailangan ninyo talaga na mag-let go ng something or someone or mga sitwasyon that doesn't serve your highest good anymore, so that you can make room for growth, you can make room for changes, for improvement, for development na magagawa ninyo sa ngayon, Virgo? What else? We have adapt. You will get yourself where you want to be. Kasi maaring you are very adaptable to new situations. You're very adaptable to new things. Mga bagong pangyayari or kung ano man ang kasalukuyang nangyayari. You'll be able to to adapt to it and be flexible about it then. So this is really good. Kasi you will learn on how to get around any situation. Lalo-lalo na kung yan ay mga challenging situation. Lalo-lalo na kung yan ay isang difficult situation. Wala kayong problema dyan. Alam ninyo kung paano ninyo yan malulusutan. Alam ninyo on how to get around that. Kaya it will be easy for you to get to where you need to be. Kasi makakapag-adjust agad kayo. Flexible kayo dito. Kaya walang hirap yan para sa inyo. So, good luck, Virgo. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Taurus ay time. Time is ticking, dito. Parang meron ditong mga opportunities and possibilities coming in siguro sa inyo. At maaring it will require you to take action right away. It might require you to look into it agad-agad. Maaring ganon. So don't waste any time, Kapag dumating ang opportunity na yan, don't waste any more time and look into it. I-consider nyo agad. Tignan ninyo agad, Do not ignore it. Woods, ayan, kalma lang kayo ngayon, Taurus. Chill muna kayo, kalma lang kayo. At iwasan ninyo na, kumbaga, ma-stress kayo. Iwasan ninyo na maging aligaga kayo, kumbaga, Yung parang, pick up ko dito, parang, wag kayong mataranta. Kumbaga, maaaring related yan dito sa mga opportunities and possibilities na parating. Maaaring those are opportunities na
maring hinahanap talaga ninyo yan or yun ang ine-expect ninyo dumating sa buhay ninyo. Kaya nang dumating, baka ma-overwhelm kayo sa saya. Hindi ba? Kaya kalma lang daw. Kindness, take respect by upon and be kind to yourself and others. Ayan. Bigyan nyo naman to sa sarili ninyo, Taurus. Maybe you are becoming too hard on yourself, no? Baka masyado kayong stricto sa sarili ninyo. Baka masyado ninyong pinipressure siguro ang sarili ninyo dito, Taurus. Kaya this is panawagan sa inyo na be kind to yourself, okay? Kung ano man ang mga pangarap ninyo sa buhay, goals ninyo, makakarating at makakarating kayo dyan kahit hindi kayo or hindi ninyo i-pressure ang sarili ninyo or hindi naman ninyo pahirapan ang sarili ninyo. Because lahat naman is in divine timing, hindi ba? Kahit anong pressure ninyo sa sarili ninyo, kahit anong pilit ninyo sa isang sitwasyon na mangyari yan, if it's not meant to happen yet, diba? Dahil everything is in divine timing, hindi ba? Kaya, kahit anong insist ninyo, if it's not meant to happen yet, it will not happen, diba? Kaya, kalma lang kayo, diba? Sabi nga ni Woods Energy, kalma lang kayo. Continue on with what you need to do. And ang napakahalaga dyan, pakinggan ninyo lagi ang iyong intuition because that is going to lead you to where you need to be, what you need to do. Ano ang kailangan ninyong i-prioritize, ano ang kailangan ninyong gawin, diba? Kaya sumunod na lang kayo sa inyong intuition. You don't need to pressure yourself, you don't need to be too hard on yourself, okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Taurus. Self-care. Ayan. So, ito yung kailangan din ninyo ngayon. Parte yan ng pagsa-self-care ninyo, no? Na maging mabait naman kayo sa sarili ninyo. I-consider nyo naman yung inyong kalagayan, yung inyong sitwasyon pangkalusugan, ano? Ngayon, inimbitahan kayo na mag-self-care kayo because maybe you really are too hard on yourself. Maaring sobrang, alam mo yon, yung very high ang standard niyo para sa sarili niyo na at a certain time kailangang ma-reach na ninyo ang certain goal niyo, yung mga ganon. So, maybe talagang pinipressure ninyo ang sarili ninyo dito too much, no? So, teka muna, no? Taurus, step back a little from what you were doing and what you're focusing on. Bigyan nyo muna ng pagkakataon ng inyong sarili na makabawi muna. Bigyan niyo ang inyong sarili ng panahon para makahinga muna, no? At saka dito, no, you may need to do some kind of reflection, meditation, mag-prayer mode kayo para ma-relax din muna ang inyong sarili, ang inyong katawan, ang inyong isipan, ang inyong damdamin so that you can get back to balance, you can get back to your senses, kumbaga. And with that, mas makakapag-isip kayo na mas maayos, mas makakapag-diskarte kayo ng mas maayos. So, wag muna kayong push ng push sa kung ano man ang inyong ginagawa sa ngayon. Kahit saglit lang, no, mag-step back muna kayo from that at mag-connect muna kayo sa inyong higher consciousness, mag-connect kayo sa inyong sarili. Because lagi-lagi naman, no, your intuition, your soul will give you a signal, will give you advice kung ano yung nararapat ninyo na pagtuunan ng pansin. What are the things that you need to do, diba? Which path you need to take. Yung ganon. Kaya mag-connect muna kayo sa inyong sarili. Sa ngayon, parte yan ng inyong pangangalaga sa inyong sarili. Okay? Magpahinga din, kumain ng maayos. Kung pagod na, itulog ninyo yan, no? Wag nang ipilit ang kung ano pa, kahit pagod na kayo, no? Ipagpahinga din nyo naman yan. Kasi kahit marami kayong gagawin, kahit you have too much on your plate, magagawa ninyong lahat yan. Makakapag-multitask kayo, makakapag-isip kayo ng dapat ninyo na gagawin. If you are on top of your health. When you are healthy, when you are 100% healthy, kahit madami kayong kailangan sikasuhin, kayang-kaya ninyo yan, no? Kaya kailangan na alagaan din ninyo ang inyong sarili. Okay? We have grow, and so maybe now is the time also for you to grow, to expand, for you to evolve into the best version of yourself. Maaaring may mga gagawin din kayo ngayon, Taurus, na talaga namang totally different from what you used to do. Maaaring bago, magte-take risk siguro kayo ngayon on something kasi maaaring nararamdaman na ninyo na
it's about time na para mag-grow naman kayo. It's about time na lumabas na kayo sa inyong comfort zone, sa kung ano lang yung nakasanayan ninyo, no? So, maybe there are situations sa ngayon, opportunities and possibilities siguro that is going to push you para mag-expand na kayo at this time. Change, definitely, no? Definitely, merong pagbabagong mangyayari dito. Maaring isinayan dito sa susubukan ninyong gawin, no? Yung pag-take action ninyo towards your personal growth, no? Yung pag-expand ninyo, pag-evolve ninyo into the best version of yourself, maaring isa na yan sa isang malaking pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo. So, good luck to that, Taurus, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.